like, yung very subtle lang. Walang SH. Be. Ay, may SH. SH. Hindi. Again. Charot lang. SH. Okay, 1, 2, 3, go. Yeah. It's Suspicious Minute. Ay, hindi mo kinaya. Pabebe. Ang tagal namin itong inisip. True. Ang tagal din namin pinractice. So, explain mo naman, ano ba tong segment na to? Hello guys, welcome to the first episode of Suspicious Minute. Yes. It's a special episode of Suspicious Neighbors. Ano siya? It's a short version of our usual segment. Small loud din kasi pinapanood dati kanina. Itong segment na to, guys, maiksi lang siya. So, for sure, nakita nyo na sa Instagram namin na nag-post kami ng Would You Rather. Yes. Nag-ask kami ng Would You Rather questions and yun yung sasagutin namin for today. Of course, then parang maka-interact kayo while doing the True. podcast. So, ibato nyo ng ibato ang mga questions nyo. Wait, bago pala namin sagutin, guys, purely opinion lang namin to, guys. Disclaimer. Yes. Disclaimer lang, This is Opinion namin personal opinion. And choice namin to if ever. And anonymous to guys. Nandito lang sa iPad ang mga questions. So without further ado, Let's begin. I think let's begin. Okay. For the first, would you rather? Would you date a womanizer or a mama's boy? Sis, honestly, naka-experience na ako ng mama's boy. Oh my God, totoo ba? Sis, No shade, no tea. no shade, no tea, pero naka-experience na din ako ng womanizer. Girl! Feeling ko womanizer na lang. Girl, I feel like pick a struggle. Pick a struggle and I Parehong struggle, pinili mo. Pwede man choose one lang. Pinili mo yung all of the choices. Hindi mo Ben. naman kasi malalaman na ganun yung person. Hindi mo Nasa naman bagay malalaman naman. agad-agad na pagkakakilala mo. Yeah, Ay, mama's true boy naman. to. Ako personally, magde-date din ng womanizer instead of a mama's boy. Kasi Ang hirap. legit, like, ako kasi guys, tambay ako ng TikTok and ang dami ko nakikita mga Reddit stories, ganyan. Yung parang, am I the asshole, kineme-kineme, o kaya yung kapag in Filipino, ako ba yung gago? Exactly. So, ang dami ko napapanood na mama's boy yung guy nila. And ang lala ng mga stories nila na parang ginawa mo na din pati yung nanay ng boyfriend mo. And hindi ko kakayanin talaga na magiging ganun ka-controlling in terms of sa relationship yung dalawa. Totoo sis, lalo na kapag big kasi tayo sa family. Yeah. Big tayo sa family. So, yung opinion talaga ng family, nagmamatter sa akin personally. So, kapag ayaw ako ng nanay, malamang kung ano-ano na yung sasabihin sa anak. Tapos, Alam mo yung parang mabibrainwash din yung anak niya. Yung kahit na mali naman yung ginagawa ng nanay niya towards you, True. parang kakampihan pa rin niya yung nanay niya. So parang, paano ka naman, diba? So sana ginawa mo na lang yung nanay mo. Ano ba? Huwag ka na mag-jowa ng iba. Jowa mo yung nanay mo. diba, kung ayaw mo ipagtanggol, Gugulo ka pa ng buhay eh. Mas ko nagagalit ako dito. Is that true? Pero hindi pa naman ako na-experience nun, guys. I mean, may mga ganong cases naman na mama's boy sila. Pero hindi yung nakakasakal. true. I mean, that's fine naman. Pero no offense naman sa mga mamas out there. We love you Yeah. all. Pero don't control your son. Ako hindi pa ako naka-experience, but I feel like coming from different perspective. Siguro, alam mo yung parang lahat, siguro in a general sense na lang, lahat merong, hangganan. Parang pwede ka maging mama's boy. Pero like, syempre, uunahin mo, kapag may partner ka na, uunahin mo na yung partner mo kaysa sa Yeah. opinion ng nanay mo kasi kayo naman yung gumagawa ng life niyo together. Hindi naman yung nanay mo. Yeah. Sa may equation yung nanay mo. Pero kapag womanizer kasi parang siya, emotionally din kasi siya. Draining. Yeah. Totoo din naman. Like masisira Challenging din. ka din kasi either way. So most likely parang wala Ang hirap. ako papipiliin ako. Wala. Single na lang. Oo. Ang hirap Wala kang actually choice. ng Kailangan mo mamili. Would you B. rather? Oo, kunwari tatlo na lang kayo sa mundo sis, tapos isang womanizer tsaka isang mama's boy. Ako. Apat pala kasi kasama niya yung nanay niya. Kasama siya sa bilang. Yung na lang, womanizer. Tapos, maglalalaki din ako. Stay toxic.
Would you rather talk like Mickey Mouse when you're angry Yes. or turn into Shrek when you're turned on? Ako na mauna, Mickey Mouse. Kahit pa boses Kiki ako kapag galit, mas okay na sa akin yun. Kasi tuwing galit lang naman. Ako din, Mickey Mouse ako. Feeling ko naman, at first, dun lang ako tatawanan eh. Oh, Boy! But in the long run, feel ko seryosohin ako kapag galit ako. Kasi naman guys, parang ang hirap na magiging Shrek ka kapag turn on ka. Parang feeling ko yung boyfriend mo o yung asawa mo to turn off. Guys, Diba? lalamya din. Kasi ba bumaliktad? Pagkakiss sa'yo ng asawa mo, Shrek! Biglang lumaki. Guys, lalamya din yung partner nyo. Ikaw, Diyos ko, Lord. Kung makahanap ka ng Fiona mo, edi okay, happy ever after. Would you rather have your partner forget your birthday or forget your anniversary every year? Eh, ang hirap. Ang hirap. Ako, sagot ko, magkalimutan na lang kami dalawa. Magkalimutan na tayong dalawa. Kahit naaalala ko yung birthday niya at saka anniversary, kung nakalimutan niya akin, kakalimutan ko rin yun sa'yo, be. Magkalimutan na tayo, be. Yan ang sagot ko. Feeling ko mas okay sa akin makalimutan na yung anniversary. Parang feeling ko I'm big on birthdays. Na parang special day ko kasi. Tapos parang yun yung pinaka makakalimutan mo. Kasi yung parang anniversary, i-celebrate nyo na lang sa ibang araw kahit na hindi yun yung same day. Basta yung papag-birthday ko, i-celebrate nyo ng birthday ko mismo. Ako, for me siguro, mas masakit kasi kapag nakalimutan yung anniversary. Ang sakit, diba? Oo, kasi parang yung day na yun, sobrang big deal niya. Sobrang kasi yun special. yung, nag-ano kayo eh, nag-unite kayo as one. Ay, Ay. hindi mo kinaya. Wait lang. Ay, inisip ko pa yung sound pa Wait lang, hindi ko kinaya yung... Nag-unite as one bansa. Parang Reset nagtugma ka. yung North Korea at South Korea. Pero wala, ayun, for me, big deal siya. Kasi parang, dun yun na ano ba yung right term? Doon na kayo naging ready na mag-commit sa isa't isa. Well, good point din. Parang nung for kay- me, yun na yung peak ng love nyo eh. Kasi it's between the both of you. Eh. Baka wala pa kasi ako na-experience sa anniversary. Hintayin mo sis. Kung nagkaroon ka na ng jowa, feeling ko same answer ka na din sa amin. Pero Pero- guys, tinanong ko nga to kay sa kanilang dalawa ni CJ. Tapos sabi ba naman nung isa, ano sabi niya? Ano Alin? sabi niya? Yung question na yun. Parang ko, ano daw mas makakalimutan. Wala daw mas Wala daw. okay. Sabi neto. Buti Yeah. naman, may tumamang sagot galing sa'yo. Would you rather die before or after your partner? Ako, before. Ay, ako din before. Ako din before. Parang Actually, go nag-aaway through. kami ni CJ. Sino mo dalawa? Kasi ayoko maiwan. Parang hindi ko kakayanin yung heartbreak. Yung Same. pain. Shit, di ko kakayanin Di ko talaga, kakayanin. sis. Ako din, hindi ko kakayanin. It takes a lot para maka-move on ka. And Maging okay. Maging ready ka to meet someone else. Oh. Ako, hindi ko lang kakayanin na lagi ko lang siyang maalala tapos kailangan ko mag-move on with my life. Yeah. True. Nang wala siya. Parang, Ay, hindi ko kaya yon. Hindi ko din kaya. sa ano yung what ifs eh. A part of you talaga is parang nadala niya eh. Ay, naku, naalala ko tuloy yung grab driver ko nung kinuwento ko sa'yo. Okay, go. Late na ako nun sa office. Tapos, nagkwentuhan kami about light stuff lang about work. Parang na-share niya lang. Meron siyang profession, pero sideline niya lang yung pag-grab. So, I asked, ba't siya nag-grab? Tapos sabi niya, wala, pampalipas oras lang daw kapag wala daw siyang ginagawa kasi ayaw niya daw sa bahay. Tapos bigla na siya nag-open up na namatay yung asawa niya 3 years ago. Ginagawa niyang ano yung term? Papakalimot? Oo. And ease yung mind niya for some time. Kailangan niyang may gawin para hindi niya maalala yung asawa niya basically. Noong una parang okay, pinapakinggan ko lang siya tapos nagkukwento lang siya tapos parang in-explain niya yung feelings niya thoroughly. Sabi niya, "Sir, alam mo yung kapag nasa bahay ka para kang nakakulong sa isang box tas di ka makahinga." Oh my God. Tapos sobrang specific nung explanation niya, like sobrang detailed na parang na-feel ko din. Ang dami ko na-realize din nung
nagkausap kami kasi parang sabi ko, ganun pala no kabigat kapag inalay mo yung buhay mo. Yung buong, hindi naman buo, pero yung majority of your life to like a partner. Kaya kapag tinatanong sa aming tatlo siguro na kung gusto mong before or after ka mamatay, parang feeling ko hindi mo kakayanin na lagi mo maaalala yung memories nyo together. So moving on to the last and final. Natatawa ako sa transition ng would you rather question ng kanina tapos yung sa babasahin mo now. Parang sobrang emotional roller coaster ride. Para mais ang nararamdaman Yes, natin. para sumaya tayo ulit. So would you rather eat a stranger's toenails or have everything smell like rotten eggs? Ako eat na lang the stranger's toenails kasi once lang yun eh. Kesa all my life, maamoy ko rotten eggs. Yeah, paano kung same din ako. paano kung yung stranger's toenails, yung... Hindi. Yung may mga fungus Oh pa. my God. Pero ako, mas pipiliin ko din yung toenails kasi naman yung lahat maaamoy mo as rotten eggs. Sis, ako rotten eggs na lang. Masasanay din ako sa hindi. amoy. Eh, paano pag pati yung like pasta, your favorite thing, amoy rotten eggs? Sis, kung mga siguro 1 year ko na siyang naaamoy, masasanay na ako. Pero sis, hindi yung ko kaya. toenails, Parang yung ma-enjoy mo yung amoy ng mga bagay-bagay. Hindi ko kaya mawala. So, ayun lang guys. Lahat ng would you rather questions namin. Sana na-enjoy nyo kahit maiksi lang tong segment na to. yes. Well, do let us know muna if you like this segment. Yeah. So, papakinggan namin kayo. Pero syempre, we try to parang i-tweak siya ng onte. Hindi lang like palaging would you rather. Kasi like, Exactly. different set of questions para makausap din namin kayo. Yeah. Para mas maging interactive. Yes, we'll try our best to be as fun as possible. So, this is Aliana. Nadia. Marcus. And this is Shh. Suspicious Minute. Bye, guys. Thanks for watching.